Bagong lahat, luma muna. 10 years ago, nakalaban ng Golden State sa West Finals para sa unang championship ni Steph at ni Draymond ang Houston Rockets. Nandito pa noon si James Harden. Ilang beses din silang nagtapat sa playoffs noong mga sumunod na taon. Na tinatalo pa rin ng Golden State yung Houston at meron din namang mga series doon na merong controversy nangyari. Magtatapat naman ang Young Guns ng Rockets kontra sa mix ng veteran at young player ng Golden State ngayong 2025 playoffs. Mula 2020 season, merong 18-4 record ang Golden State versus Rockets. Nakapaglaro si Steph ng 12 games doon na may average siyang 28 points, 5 rebounds at 7 assists per game. Sa record pa, kapag si Dillon Brooks ang bumabantay kay Steph, may average siyang 45% sa field at 41% sa 3-point area. Pero ngayong season, may average lang si Steph na 16 points, 3 rebounds at 5 assists. Ito yung pinakamababa niyang season average versus Rockets dahil yon sa isang game noong April 6 or 7 nang nilockdown siya ni Amen Thompson. Naka 3 points, 2 rebounds at 8 assists in 33 minutes. Mukhang pinakita agad ng Rockets yung kartada nila dito sa Golden State na si Amen Thompson ang magbabantay kay Steph sa series na meron pang thumb injury si Steph. Parang sa shooting hand niya pa yung tinamaan. Dati napaka-rare na ma-shutdown si Steph. Mababawasan yung shooting, pwede. Pero ngayon nagkakaroon na rin ng ilang games na mabababa ang scoring niya or nag-i-struggle dahil nawala yung isang importanteng part ng game ni Steph. Isang off-the-ball player pa na may 3-point shooting. Since last season, nung nag-struggle si Klay Thompson, merong mga games doon na bumababa din ang scoring ni Steph. Hanggang sa umalis si Klay, doon din nag-struggle si Steph. Dahil sa ginamit agad ng Rockets yung taktika nila versus Golden State na si Amen Thompson na magbabantay dito kay Steph, ang isa sa mga considerable adjustment, i-increase ang off-the-ball movement at damihan ng mga screen. Hindi naman kasi mapipigilan na pigilan ni Thompson si Steph kasi yun naman talaga ang taktika ng Houston kaya nabawasan nila yung scoring ni Steph. X-factor talaga ng Rockets si Amen Thompson. Mapapadasal na lang talaga. Kung 10 years ago, lethal talaga yung 3-point shooting ni Steph dahil nasa at least 3 to 5 per game. Kaso, yung mga player na nanonood sa kanya dati na mga teenager pa, kalaban niya na ngayon. Ang Warriors din ilang taon na nanguna sa stats mula sa beyond the arc. Parang lumalabas ngayon, obsolete na yung 3-point shooting na advantage dahil sa dami ng teams na tumitira na sa 3-point area. May 3 young player at 2 veteran player ang Houston na may combine silang 82 points per game. Si Jalen Green ang top scorer na mayroon siyang 21 points, 4 rebounds at 3 assists per game. Sila yung isa sa mga consider young team sa playoffs. Matagal na yung hindi nakapasok sa playoffs yung Houston. May isang problema kasi kay Green na hindi pa alam kung anong kakalabasan sa postseason. Hindi siya ganong kakonsistent sa average sa field at sa 3-point area. Ang Houston din ang isa sa worst team based sa effective field goal. Mababa ang field goal percentage ng Houston kapag sila ang nasa possession. Pero sila naman ang number 2 team pagdating sa offensive rebounds at second chance points. 18 points per game agad doon ng Rockets. Kaya nakakalamang din sila ng 6 possession per game sa kalaban dahil may combine naman agad si Sengun at si Thompson na 6 offensive rebound per game. Nung last time na tinalo ng Rockets ang Golden State, ang laki ng lamang no ng Rockets sa points in the paint at pass break. Hindi naman din kasi ganong kalayo ang turnover difference. Mataas din ang rate na makakuha ng second chance points ang Houston sa loob pa ng paint at kahit sa 3-point area dahil hindi rin naman ganong ka-volume shooter ang Rockets mula sa beyond the arc. Tulad ng scouting report kay Thompson, siya kasi yung X-factor para mapigilan si Steph dahil sa kanya nagsisimula yung ball movement. Meron kasing average na 390 na pasa per 24 minutes yung Golden State. Sila ang number 2 team sa buong NBA kaya kapag napahinto nitong si Amen Thompson si Steph, malaki yung chance nilang manalo dahil ang Houston ang least ball movement team sa buong liga, 294 sa loob ng 24 minutes. Dahil dadaanin nila yon sa pass break, isolation, or kaya points in the paint dahil kay Sengun. Ang Golden State umaasa pa rin naman sa ball movement nila pati na rin sa free throws, lalo na kay Butler.
Ang lowest rank na nanalo ng championship, Rockets 1995. Number 6 sila nun sa standing. Kaso ngayon, binabaliwala ng ibang analyst yung number na yan dahil kay Butler. Siya lang kasi yung nakagawa sa ngayon na number 8 team na iaabot niya pa ng finals. Kaso, East yun. Iba pa rin kasi sa West. Sa last 4 game ni Butler, merong must-win situation. May average siya doon na 30 points, 4 rebounds at 7 assists per game. Nasa 14 free throws per game din noon si Butler. Nung versus Rockets, na-maintain lang ng Houston sa 4 free throws si Jimmy Butler. Dahil base kay Butler, ang sinabi niyang taktika or in-adjust nila versus Memphis, attack the basket, shoot the ball when open, get to the free throw line. Na nangyari naman versus dito sa Memphis na silang dalawa ni Steph double digit sa free throw area. Isa pa doon, kaya naman tumira talaga ni Jimmy Butler mula sa beyond the arc pero ayaw niyang gawin. Kaya ang ginagawa ni Butler, ipapasa niya sa mas better shooter sa beyond the arc. Mas pinapabura ng Golden State kontra sa Rockets sa series nila sa playoffs dahil sa numbers at stats. Bukod pa kay Jimmy Butler kasi bigla niyang na-flip yung struggling Golden State nung matrade siya dito at naipasok niya pa sa playoffs. Kung titingnan pa yung stats, number 2 ang Rockets, number 7 ang Golden State sa standing. Isang puntos lang ang naghihiwalay sa kanila sa points per game at sa points allowed per game. Ang isa pa doon, yung bench scoring. May average ang Golden State na 43 points per game kontra sa Rockets na 32 points per game. 11 points difference agad yun. Outside ng starting unit ng Houston, may combine na 24 points per game si Tari Eason at si Jabari Smith. Sa Golden State naman, may combine na 26 points si Buddy Hield at kung palalaruin si Jonathan Kuminga. Umaasa pa rin kasi si Draymond Green na makakalaro si Kuminga sa playoffs. Pero ang sinabi kasi ni Steve Kerr, kapag ganitong di kita ng laban, kailangan nilang iklian yung rotation. Bukod sa starting 5 ng Golden State versus Memphis, si GP2 at Quinton Post lang ang nakalaro ng 20 minutes pataas. Pero tiwala pa rin si Draymond kay Kuminga na siya ang X-Factor kapag series versus Rockets. Tinawag din ni Anthony Slater na scripted yung lineup ng Golden State versus Memphis. Wala namang binanggit talaga doon kung bakit niya tinawag na scripted yun dahil hindi rin naman sumagot si Steve Kerr sa mga tanong ng reporter bago yung game. Pumunta na lang din sa may bench si Kuminga nung nagsisimula na ang laro. Lalabas pa rin naman kasi doon na ika-4 na best scorer ng Golden State si Kuminga. Questionable nga lang sa kanya yung defense na matagal nang ini-insist ni Steve Kerr sa kanya. Yung isa pa, nawawala ang spacing. Dahil ang Golden State kahit gumagamit sila ng small ball lineup, number 6 pa rin sila sa rebounds dahil yung sa spacing nila at sa long rebound na nakukuha mula sa mga 3-point shot.